Guía de estilo e instructions para síntese de fala. Inicio das instrucciones. Você ay ang narrador, palestrante, con voz potente, fuerte e autoritaria. O ton debe ser firme e inabalable. Isang inicio da mensaje. Comienza con energía total e un ton da comando, capturando a atención inmediatamente. Vanessa ay nagmingiting naglalagay ng malambot na kanin sa mga Tupperware habang ang tunog ng prito sa kawali ay pumipigil sa katahimikan ng kusina. Mabilis ang kamay niya, sanay sa maliit na ritual na iyon. Isang tasa ng sinigang na sabaw para sa asawa, konting pritong itlog para sa sarili, at gulay na saka na lang iiniting muli para sa anak na pabalik-balik sa pagkuha ng candy. Sa ibabaw ng mesa, ang maliit na pulang bracelet na may bulaklak na pulseras ni Talia ay nakapila, liwanag ng plastik na parang maliit na alahas. Namumulang mga sinag ng umaga ang pumapasok sa bintana at humahalo sa usok ng sili. Amoy ng bawang at sibuyas ang pumupuno sa hangin. Si William ay dumating na may suok na payong na mamasa-masa mula sa ambon. Naghalakakan siya kasama ang anak nila at kinuskos ang likod ni Vanessa na parang hindi napapagod. May normalidad ang galaw nila. Mga lihim na kilala lang sa kanila ang nagpapagaan sa bahay. Si Talia, 3 taong gulang, ay may naglalarong yapak sa mesa. Hawak ang isa sa mga Tupperware na may kape-kape na sticker. Pinupunasan niya ang takip bago ito isubo sa baba ni Vanessa. Kalat na kalat ang dila. Pagkatapos, nang lumingon si Vanessa para kunin ang tray mula sa lababo, may isang maliit na larawan na katulad ng isang wallet photo na nakaipit sa ilalim ng Tupperware lid. Maliit lang, walang ibang tanda. Binaling niya ang ulo at naalala na uminit pa kanina ang microwave. Walang iba pang naglalakad sa bahay bukod sa kanila. Nang binuksan niya, ang larawan ay mabilis na dala ng isang malamig na espasyo sa loob ng dibdib niya. Si William at isang babae na hindi siya. Magtadikit ang mga mata nila. Nangiti si William, nagpapakita ng ngipin na bihira niyang ipakita sa bahay. Ang babae ay may mahabang buhok, naka-blazer at may hawak na isang maliit na bola ng candy para sa isang bata. Hindi malinaw ang background, pero parang mall o restaurant. Walang pirmahan, walang petsa, parang isang sandaling sinabayan ng kamera na hindi nila inaasahan. Hindi nagdadalawang isip si Vanessa. Nilapag niya ang tray, inalis ang takip at dahan-dahang pinisil ang bulaklak ng pulseras ni Talia. Ang plastik ay malamig. Bakit may larawan na ito? Bakit napunta sa ilalim ng takip? Maaaring nahulog lang. Maaaring isang hindi mahalagang bagay. Ngunit may isang bagay sa ngiti ni William sa larawan na sabay sumagi sa kanyang alaala. Isang uri ng liwanag na hindi ibinibigay sa kanya sa mga huling buwan. Honey, wika niya nang hindi inaakala na may pag-aalala sa tinig. Saan mo nakuha to? Tumayo si William at tumingin. Ang kanyang mata ay nagdilim ng panandali. Pagkatapos ay nagbago sa isang anino ng pagod. Trabaho. May meeting ako kanina sa Mall of Star Rosa. Nagpunta ako para tingnan ang bagong supplier. May kasama lang, isang consultant. Name is Kiara. Lumubog si Vanessa sa puting upuan at hinawakan ang larawan muli. Is she the consultant? Tanong niya at napakaliit ang kanyang pagngiti. Si William ay umupo malapit sa kanya. Ang payong na basang-basang nakasandal sa pinto. Malamig ang kanyang kamay nang hawakan ang braso ni Vanessa. Oo, professional lang. We were discussing samples. I swear, nothing else. Ang sinabi ni William ay simple at may dating ng nakagawiyang katiyakan, ngunit ang tono niya ay may bahagyang pagpigil. May kaunting pagtatanggol na hindi kailanman nakita ni Vanessa noon. Bago pa man siya makapagsalita muli, narinig niya ang maliliit na hakbang ni Talia. Isang maliit na boses na humihiling ng candy at ang mundo ay bumalik sa mas maliit na sukat.
mga kagat, mga kaldero, ang pag-ikot ng buhay nila na bumabalik sa ordinaryo. Ngunit ang ordinaryong niyon ay may mga siwang. Sa susunod na mga araw, ang mga siwang ay lumawak. May mga tawag na hindi ipinapakita sa kanya. May mga email sa company account ni William na may urgent meeting at hindi niya maarok kung bakit kailangang may meeting habang nasa bahay pa rin siya sa gabi. Si Kiara, na pinakilala pa ni William ng isang huling linggo, ay naging parang anino na palaging may dahilan para tumigil sa bakuran. Bigla ang check-in para kumuha ng mga samples, sopistikadong tulong sa pag-ayos ng closet ni Vanessa, libreng counseling session para kay Talia. Siya ay nagdala ng maliit na packet ng homemade muffins at itinabi ang sarili niya sa tabi ng mesa ni Vanessa, nagpalabas ng malalambot na ngiti at isang tono na pumapawi ng anumang pagod. "Huwag ka masyadong mag-alala, Vanny," sabi ni Kiara sa unang pagkakataon na nagtagal sila magkape. "Alam ko kung paano mag-manage ng mga little tantrums. May mga teknik ako, self-soothing, breathing. Gagamitin ko yan para kay Talia kung gusto nyo." Nakatitig si Vanessa sa kanya. May katangiang inilalagay ni Kiara sa kanyang boses na nakakabawas ng guhit sa paligid ng mata ni Vanessa. Parang gawing mas maliit ang problema. Sa umpisa, natuwa si Vanessa. Naiwan ang maliit na bakanteng lugar sa bahay nang nakatakda siya sa trabaho. May mga araw na sinusukat niya ang oras sa pagtuturo at nakakalimat ang pagod pagdating sa mga ngiti ni Talia. Ngunit may mga maliliit na bagay na nagsimulang pumansin. Tulad ng dumating na mga bag na puro may label ng butik, isang instant coffee tin na hindi nila pinupunyagi noon, o isang maliit na kandela na parang nakabrand. 2 beses na ring napansin ni Vanessa na may lipstick sa baso ni William. At isang gabi, may isang bracelet na napulot niya sa veranda. Hindi isang bagay na pagmabiari ni Talia. Isang bracelet na may maliit na bulaklak, katulad ni kay Talia, pero mas delikado ang disenyo. Nang minsan siyang ipakita kay Abby ang bracelet, tumayo ang muka ng pinsan niya sa pagkamangha. "V, saan mo nakuha to?" tanong ni Abby habang naglalakad sila papunta sa maliit na kafe. Bumukas ang butas ng tasa kapag nagsalita si Abby at nag-iwan ng maitim na marka sa gilid, parang ang pag-aalala niya ay may bigat. Sagot ni Vanessa, "Sa veranda." "Sa veranda?" sagot ni Vanessa. "Pinagbalik-balik ko ang mga bagay ni Talia at nakita ko to. Parang hindi siya akin. May ibang disenyo." "Maaaring nabili ng kapitbahay," sabi ni Abby. Subalit ang tono niya ay may kakaibang init. "At kung hindi, hindi ka dapat nag-iisip ng ganito nang walang tanda." May mga gabi na hindi nakakatulong si Vanessa. Humahaba ang kanyang mga mata, nagliliwanag sa ere ang ilaw ng kalye sa labas at siya ay nanonood ng pamilya sa telebisyon na parang sila ang ibang buhay, perpekto at walang bakal. Sa isang handang may hangin, narinig niya ang mensahe sa phone ni William. "Kiara says 8 p.m. at the Avenue. I need your quick approval." May kasamang emoji. Ang puso ni Vanessa ay nagmadali, ngulit pinilit niyang maghugas ng pinggan at sabihin na wala naman. Ang unang malaking pagpupulong nila ng tatlo ay tila innocuous. Nagkasama silang tatlo sa mall dahil kailangan ni William ng evening snack para sa meeting. Si Kiara ay nangangiti pa rin, may maliit na bag ng mamahaling tsokolate, naglaba ng tuwa para kay Talia. Ngunit sa gitna ng mall, habang naglalaro si Talia sa maliit na area ng mga bata, napansin ni Vanessa na maingat na tinatahak ni Kiara ang paglapit sa anak nila. Nagdala siya ng coloring book, kumakaway sa kanya, at nagkaroon ng mga sandaling magkahawak ang mga kamay nila ni Talia. Hindi mag-isa lang na pagpapakita ng kabaitan, kundi isang pagsasanay ng presensya. Ang lumang larawan sa ilalim ng tapak ng Tupperware ay biglang bumalik sa paningin ni Vanessa. Ang parehong ngiti, ang parehong posture. Sa isang iglap, nakita niya ang posibilidad na ang sinasalamin ng larawan ay hindi isang simpleng business acquaintance. Nagkaroon ng maliit na pagsabog sa bahay ng isang gabi na tinanong niya siya diretso,
May relasyon ba kayo ni Kiara? Nilagay niya ang larawang iyon sa mesa. Ang katahimikan ay tumilawak. Si William ay tumingin sa larawan pagkatapos sa kanya. V, hindi ako tanga. Professional. Hindi mo ako dapat i-accuse ng ganon. Ang salita niyang iyon, hindi mo ako dapat i-accuse, ang siyang nagdulot ng uhayang pag-init kay Vanessa. Hindi niya ginusto ang galit. Ang galit ay dumating, mabagal at may plano. Hindi ako magreklamo dahil sa walang dahilan, sabi niya ng malamig, pero hindi rin ako tanga para hindi pansinin ang mga pattern. Nagbukas ng bagong espasyo ang usapang na iyon na parang maliit na pinto sa kanilang tahanan. Mula noon, naging mas mapagmatsyag si Vanessa. Sinusuri niya ang mga mensahe, pinapanood ang mga tawag at minsan ay nagtatago ng mga simpleng recording, mga maliit na snapshots na hindi niya ipinapakita sa kahit sino. Hindi dahil gusto niyang mag-spy, kundi dahil ang kanyang pakiramdam ay parang isang bagay na unti-unting nawawala sa kanila. Si Kiara naman ay naging mas maamo. Dinala niya ang mga cookies na gawa niya sa bahay. Ipinakita niya kay Vanessa ang kanyang mga mothering techniques at kung paano mag-prepare ng mga educational toys. Sa mga public moments, napakabait niya kay William. Tinatawanan ng kanyang mga biro at sinusuportahan ang kanyang mga ideya. Ngunit sa bahay, si Vanessa ay nakakaalam ng di matahong tensyon. May mga sandali na si Kiara ay mananahimik kapag siya ay papasok. May mga sandali na tinitignan niya ang mga gamit ni Talia na may malalim na pansin na hindi lamang pagiging isang ina ang naglalarawan nito. Parang ang pag-aaral ay may intensyon. Lumipas ang mga buwan. Sa isang gabi na may ulan, may isang tawag mula sa daycare. "Ma'am, hindi namin makita si Talia," sigaw ng babae sa kabilang linya. Para siyang narinig sa loob ng lunas, mga tunog na umaalingaw-ngaw sa dugo ni Vanessa. Pinatakbo niya ang kanyang sarili papunta sa daycare. Ang mga sapatos niya ay basang-basa. Ang amoy ng ulan ay dumidikit sa mukha niya. Sa parking lot, nakita niya ang mga poles ng CCTV at ang singit ng mga tao na kumakalat sa paligid. Ang mundo ay biglang naging masyadong malaki para sa isang simpleng ina na naghahanap ng anak. Ang unang imahe mula sa CCTV review ay hindi kompleto. Isang maliit na silhouette ng isang babae na may coat at may 7 malaking bag. May batang hawak sa kamay. Alam niya ang maliit na yapak ng kanyang anak. Alam niyang magtataka ang pulis, ngunit hindi agad malinaw kung sino ang babae. Nang hawakan niya ang tablet para makipa ang mas malinaw na frame, inilabas niya ang larawan na nakita niya noon sa ilalim ng takip ng Tupperware. Sa isang iglap, nagbalik ang muka. Ang ngiti ni Kiara sa larawan ay kakaiba lamang, kasing sampalataya ng kanyang mga aksyon sa CCTV frame. Hindi natuwa ang bahay ni William, hindi naging simple. Nagtuloy-tuloy ang mga tawag sa pulisya. Isang missing person report ang isinampa. Si William ay naging tila angkop na asawa. Sa pamamagitan ng mga interviews, nagbibigay ng mga pahayag at nagpost sa social media ng mga larawan ng family moments bilang tanda ng pag-asa. Ngunit sa loob ng bahay, may isang bagay na lumalakad sa kanyang mga galaw, kakaibang pagpingit ng mga mata kapag may names na bumangon. Si Vanessa ay hindi nagpakita ng sobrang emosyon sa harap ng pulis. Siya ay tahimik at determinado. Ang kanyang pagnanasa na makita ang anak ay nagpapalakas sa kanya ng kakaibang focus. Bumalik siya sa mga retrato, inihalo ang memorya ng mga araw ng pagluluto at ng kanyang maliit na ritual ng Tupperware. Bawat takip, bawat sticker ay naging posibleng palatandaan. Ang pulis ay nagsimulang magtanong tungkol sa mga acquaintances ni William. Sino ang may access? Sino ang may access sa bahay? Sino ang may motibo? Kiara, ibinulong ni Vanessa kay Abby sa gabi matapos ang unang interogasyon. Si Abby, na laging diretso ang salita, tumango. Kung totoo yan, kailangan natin ng ebidensya, V. Hindi enough ang hunch. Kailangan natin ng video, messages, kahit maliit na bagay, an item that can tie her to the abduction.
At doon nagsimula ang pag-uusisa na magbabago sa landas ng buhay ni Vanessa. Hindi lang siya ina na naghahanap ng anak. Siya ay naging isang perky investigator sa sariling tahanan. Tinawagan niya ang paaralan, sinuyod ang mall at nagtanong sa mga tindera. Siya ay nagsimulang magbayad ng maliit na halaga sa isang private investigator na ipinakilala ni Abby, isang tao na tahimik at may mga matang mapanuli. Kunin natin ang mga CCTV ng araw na iyon, bulong ng lalaki. Tingnan natin ang mga plate at ang mga bags. Tingnan natin kung may nakita sa nearby shops. Habang nagtatagal, natuklasan nila ang mga piraso, isang parking ticket na hindi na-claim, isang napalabas na larawan ng Kiara na kumukuha ng coffee minutes bago ang pagkawala, at ang pinakamahalaga, isang maliit na receipt mula sa isang butik na nagbebenta ng hand-sewn dolls na parehas ng dala ng babae sa CCTV. Nakakatakot kung paano nagiging magkakaugnay ang mga maliliit na detalye kapag sinimulang pumili sa kanila. Sa loob ng puso ni Vanessa, may maliwanag na pangako. Hindi siya titigil hanggang hindi niya makuha pabalik ang anak niya. Hindi na iyon simpleng galit. Ito ay isang tahimik na apoy na magtatayo ng plano. Nagsimulang mag-match ang mga piraso, ang larawan sa ilalim ng takip, ang bracelet, ang mga receipts. Ang isang tanong ay nagpaantig ng higit pa. Bakit nawala ang bracelet ni Talia? At bakit may kahawig na bracelet sa mga gamit ni Kiara? Ang susunod na araw ay nagsimulang may pumipintig na tensyon sa hangin. Ang pangalan ni Kiara ay natag sa social media. Hindi malala, ngunit sapat para magdulot ng usap-usap. May isang mensahe mula sa isang user. Nakakita ako ng isang babae na mukhang Kiara kasama ang isang bata sa northbound bus ng Q. Parang naglalakad lang sila. Ang mga mensahe ay nag-iipon at sa loob ng bahay, ang larawan sa ilalim ng Tupperware ay nagiging mas mabigat. Hindi na lamang larawan, kundi isang piraso ng ebidensya. Walang sinuman ang nakahanda sa kung gaano lalalim ang lulubog ang mundo ng pamilya nila. Ang paglakad mula sa kusina papunta sa sala ay naging isang marsya. Si Vanessa, na dating naglalagay lamang ng mga ulam sa mga lalagyan, ay nagbalot na ngayon ng mga dokumento, screenshots at mga maliliit na bagay. Ang kanyang ulo ay puno ng mga uri ng sequence na nagtatangkang mag-assemble ng kabuuan. Siya ay nagising bawat gabi na may plano, saan dapat pumunta, sino dapat tawagan, kung anong CCTV ang maaaring ma-download. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang larawang iyon ay nananatili sa mesa. Tahimik at mapanikaya, parang isang maliit na baton na hinahawakan niya para sa paghahanap ng katotohanan. Hindi pa niya alam na ang susunod na labis na pagwawagi ng kanyang determinasyon ay magdadala sa mga lugar na hindi niya inaasahan. Hindi lang sa tinta ng legalidad at investigasyon, kundi sa exodus ng pag-iwan, sa mga tabing ilaw ng airport, sa malamog na tubig ng ilog na nagmamarka ng bagong simula at halos kamatayan. Ngunit sa sandaling ito, ang labanan ay nagsisimula lamang. Siya ay umaalpas mula sa alingasngas ng pagiging ina at tatahak sa isang bagong lupain, tagapangasiwa ng sariling katotohanan. Maglaan ka ng araw para sa mga detalye, sabi ni Abby nang kumakapit sa braso ni Vanessa. Dito ka nakakaligtaan ng pahinga at hindi ka papayag na saktan nila ang anak mo nang hindi ka kumikilos. Si Vanessa ay lumingon, tumingin sa bracelet na nasa mesa at para sa unang beses ay hindi nakita ang maliit na plastic flower bilang isang palamuti. Nakita niya ito bilang isang bakas, isang bagay na maaaring mag-ugnay sa kanya sa nawawalang piraso ng buhay nila. Sa loob ng ilang oras, ang investigasyon ay nagbukas ng isa pang pinto. Isang pangalan sa receipt, Maison de Lumière, at isang teleponong pangreservasyon na nadaan sa isang taxi receipt noong araw ng pagkawala.
Hindi malay ang sinuman na ang mga pirasong iyon ay magiging simula ng isang paghahanap na magtatali sa lahat ng pagkilos ng pamilya at ng mas masalimuot na plano na nakatinag sa likod ng mga ngiti at alahas. At habang pinakutan niya ang larawan sa dingding ng kusina, si Vanessa ay nagbigay ng isang tahimik na pangako sa sarili. Hindi na siya babalik sa katahimikan ng dati. Hindi niya hahayaang takpan ang liwanag ng katotohanan ng mga mamahaling tela at magagandang ngiti. Hihingin niya ang sagot at kung kinaya-kailangan, ihahain niya ang ebidensya hanggang sa makita ng mundo kung sino ang tumilawak ng palakad. Sa isang maliit na drawer, inilagay niya ang bracelet sa loob ng isang ziplock. Itinakda niya ang alarm sa phone para anihin ang mga CCTV clips mula sa mall. Isang bagay na kanyang pinagtagpi-tagpi sa sarili. Hindi pa niya alam kung ano ang hihintayin sa mga susunod na linggo. Mga tawag ng pulis, mga interviews, isang napakalaking paglalantad sa isang fashion event na hindi niya pinangarap na daluhan, hindi bilang bisita, kundi bilang nagdala ng katotohanan. Ngunit ang kanyang puso, bagamat nanghihina at nagtaktak, ay may bagong lakas. At sa labas, ang ulan ay tumigil, iniwan ang lupa na mabangon at medyo malamig. Ang bracelet ay kumikickslap sa ziplock na para bang nag-aanyaya na hanapin ang natatagong kwento. Vanessa ay tumigil sandali, huminga ng malalim at lumakad patungo sa pintuan, dala ang kanyang maliit na listahan, mga CCTV, mga receipts, pangalan ni Kiara at isang matibay na hanggaran na hindi papayag na mabura ang kanilang pagkatao. Hindi pa nagtatapos ang gabi. Ang kanyang telepono ay may isang bagong text. Meet me, 9 p.m. near the Riverwalk. I have information. Siya ay tumingin sa screen at sa unang pagkatao mula nang mawala si Talia, may lumabas na katapangan sa kanyang mga mata. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang pamilya. Isang laban na maghahatid sa kanya sa mga ilog, sa mga korte at sa entabla ng isang fashion show. Ngunit ngayon, sa harap ng mesa, ang maliit na bracelet ay tahimik na nakatingin. Paalala na ang pag-aalaga ay madaling maging katulad ng sandata kung ang balak ay tama at maingat. Kung may magsasabi sa akin kung naasaan ka, bulong niya sa hangin na para bang sinasagot ni Talia mula sa malayo, hahabulin kita. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa madilim na gabi na iyon. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, hindi siya babalik sa dati. At sa gitna ng kusina, sa liwanag ng bintana, ang larawan na dati niyang pinilit baliwalain ay ngayon ang siyang unang toreng kaniyang babarilin. Si Vanessa ay tumayo nang tumaas ang sahig ng lamig sa hangin ng ilog. Ang mga ilaw ng walkway ay nagkikislapan sa basa-basang troso at ang mga dahon sa gilid ng daan ay nagmumura pa rin ng ulan. Huminga siya ng malalim, hindi para lang kontrolin ang kaba, kundi para magbigay ng lakas sa isang desisyong ginawa na niya sa kusina. Kasama niya si Abby, mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa braso niya. Kung ayaw mong mag-isa, bulong ni Abby, hindi ka papayagan, walang pagsasalita pa. Alam ko, sagot ni Vanessa at napangati ng pino. Ngunit baka mas ligtas kung ako muna ang lalapit, huwag kang lalayo sa telepono. Sinunod nila ang liwanag ng walkway at habang papalapit sila sa puntong itinakda ng text, napansin ni Vanessa ang hugis ng isang anino sa tabi ng bangko. Isang tao na nakaupo, naka-hoodie, humahali ang pagtingin sa ilog at sa kanilang direksyon. Hindi niya mapigilan ang pakiramdam na may mga matang sumusubaybay. Ang taong naka-hoodie ay tumayo nang makita sila at lumakad papalapit. Isang lalaki, mga 50 taong gulang, medyo pangit ang balat dahil sa pinagsamasamang araw sa labas. May malalim na linya sa paligid ng mga mata. Nagkunwaring nagtatapos lang ng shift ang kanyang boses nang magsalita siya. Miss Vanessa? Tumango siya. Sino po kayo?
Nagtatrabaho ako sa garahe ng isang taxi company. Kahapon ng gabi, ako ang naghatid ng isang babae mula sa mall. May dala siyang maliit na pulseras, tila gawa sa plastik, may bulaklak. Kumapit ang lalaki sa gilid ng kwelyo ng jacket niya at nauklisan ang mga salita ng parang binubura ang kanilang bigat. Nakita ko rin siyang pumasok kasama ang isa pang babae sa taxi ni Lito, driver namin. Hindi ako agad nagsalita dahil natakot din ako. Pinagbabayad sila ng aayos. Sabi niya sa driver na madali lang daw, bababa lang kami, babalik agad. Pagmulat ni Vanessa ng mga mata, ano ang itsura ng babae kasama niya? Maliit, naka-coat, may intensyon ang kilos, hindi parang turista. Nakakita rin ako ng isang bracelet, kahawig talaga ng nasa larawan ninyo. Iniwanan nila ito sa tabi ng upuan sa loob ng taxi. Pagdating ng bahay, nasabi ko sa asawa ko. Naghahanap siya at nakakuha ako ng ilang litrato sa telepono. Napuno ng pag-asa ang mukha ni Vanessa. Ibigay ninyo sa akin, utos niya ng may pagdilat. Ngunit ang lalaki ay umiling. Baka mapangit ito. Hindi ako dapat nakikialam, pero may nag-text sa akin kanina. Sinabi nilang bantayan ako. Sabi nila huwag magsalita. Anong sinasabi nila? Kanino nag-text? Nawala ang pangalan, sagot niya at nag-aalangan. Mabilis siyang naglabas mula sa loob ng jacket ang isang maliit na sobre, dilaw na papel, may tanda ng malamig na langis sa gilid. Inabot niya iyon sa Vanessa, naminginig ang mga kamay. May nakasulat na numero dito at 4 na letrang LUM, parang bahagi ng isang pangalan ng event. Hindi ko alam kung may kinalaman. Si Abby ay tumingin sa lalaking iyon nang may pagkaduda. Sinong haharapin ninyo? Nagpapaalibang tao ka lang? Tanong niya, mapanuri. Sa akin, hindi. Pero may permiso akong mag-download ng CCTV kung kailangan. Nasa terminal kami ng taxi sa mall. May kamera doon. Huminga ng malalim ang lalaki. Pero kung gusto ninyo ng totoong ebidensya, dapat kumuha kayo ng mas mataas na access. May mga opisyal na nag-aalaga ng mga footages. At hindi namin sinasadyang makipagsabayan. Tumingin si Vanessa sa sobre. Sa loob nito, isang maliit na matchbook ang nakatiklop. May nakatimbre na pangalan, Maison de Lumiere, backstage staff. May nakatatak na numero ng mesa at isang maliit na ticket stub na may oras, 8 p.m., isang gabi, ilang linggo ang nakalipas. Hindi ito kabuuang solusyon, ngunit isang hibla. Salamat, bulong niya. Ito na ang kailangan kong simulan. Bumulo ang lalaki. Mag-ingat kayo. May mga taong hindi nagtatangkang magpaliwanag kapag sinilip ninyo ng sobra. Hindi pa natapos ang pag-uusap nang may marinig silang mga yabag na malapit, mabilis, paulit-ulit. 3 lalaki ang lumabas mula sa dilim, naka-jackets, mukhang maayos ang pagkakasuot. Ang isa sa kanila ay tumingin diretso kay Vanessa. Kakaiba ang titig, hindi simpleng tanong, kundi banta. Miss Vanessa? Tanong ng isa, may pilit na ngumingit. Hindi ba mas mabuti kung hindi na lang natin palalimin ang usapan? Umiikot ang paligid. Si Vanessa ay nakaramdam ng malamig na takot, pero ang isip niya ay malamig din, lumilipad sa lahat ng posibleng plano. Hawak niya ang sobre at ang teleponong nakasiksik sa bulsa. Kinuha niya ang isang hakdang palapit sa mga lalaking iyon. Sino kayo? Tanong niya ng may lakas. Ang pinuno ng grupo, matangkad, may mga peklat sa dibdib, ay ngumiti ng malaki. Ikaw ang nananalakay sa mga tamang tao. Mas mainam kung tumigil na kayo. Hindi siya lumamya. Sino ang kayo? Mga nag-aalaga lang ng katahimikan, sagot ng tinig, malamig. Alam namin na may naghahanap at alam namin kung sino dapat magtaka. Habang nagkakainitan ng salita, ang lalaki sa hoodie na nagbigay sa kanila ng sobre ay biglang naglayo. Maya-maya ay nagmadali siyang palabas ng lugar, tila nagmamadali. Tumulak siya sa likod ng grupo at sinabing, pasensya na, may tatawag ako, kailangan kong umalis. At umalis siya nang hindi na humarap muli.
Si Abby ay kumapit sa braso ni Vanessa ng mas mahigpit. Tara na tayo, pahiwatig niya. Ngunit Vanessa ay hindi agad umalis. Alam nila ang panganib at alam niyang kailangan niyang lumayo nang hindi nagpapakita ng takot. Isang hakbang ang ginawa niya palapit sa pinuno. Kung gusto ninyong sabihin sa akin kung sino ang nasa likod ng katahimikan, sasabihin ko. Ngunit hindi ninyo ako takutin sa gilid ng ilog. May anak akong hinahanap. Tumahimik ang lalaki. Nakita ni Vanessa ang maliit na pag-iba sa kanyang mukha, isang galaw ng pagtatansya. Sa sandaling iyon, may tumatok sa kanyang telepono. Nag-flash sa screen ang numero, hindi kilala. Walang pangalan, ngunit may isang maikling mensahe. Huwag dumamay. May kasunod na numero na nakalagay, isang 000354. Pinatay ni Vanessa ang telepono at tinapik ang sobre sa bulsak. Sabihin ninyo sa akin kung sino ang humirang sa kanila, sino ang nagbabayad. May pangalan, sabot ng pinuno, bahagyang bumaba ang tingin sa lupa. Maison de Lumiere, at ang ilaw ay nagmumula sa mga taong may impluensya, hindi lang sa fashion. May mga nagmamasid sa paligid ng ilog na ito at may mga nagbabayad upang hindi malaman ng iba. Maitim ang nasabing mga pangungusap. Alam ni Vanessa na kailangan niyang kumuha ng mas malalim na ebidensya, hindi salita lang sa gilid ng bangko. Saan kayo nanggaling? Tanong niya. Aalis na kami, sagot nila sabay. Isang payo, tumigil ka na. Hindi ka man lang makakatakbo kapag inalipin kanila. Naglakad sila palayo, unti-unting naglaho sa dilim. Matapos nilang umalis, humiga si Vanessa sa bangko, pinisil ang sobre. Hinanap niya ang telepono at bumalik ang mensaheng anonymous na iyon. Hindi ito nagpaalam, wala ring pangalan. Ngunit may isang bagong alarm sa telepono. Isang sunod-sunod na notification mula sa isang unknown number. Huwag na. Tumayo si Vanessa ng matatag. Hindi ako titigil. Mataas ang pahayag niya at hindi niya ito narinig na lumakas, ngunit ramdam niya ang bigat ng kapangyarihan sa bawat pagbigkas nito. Ano ang plano mo? Tanong ni Abby, hindi naniniwala sa sariling tapang ng kaibigan. Kinagat ni Vanessa ang labi at sumagot ng mahinahon. Kukunin ko ang CCTV mula sa mall. Kukunin ko ang tape ng taxi. Kung may taong nagsabing huwag tumingin, may paraan akong mag-ilaw. Papasok ako sa Maison de Lumiere sa kanilang event, hindi bilang tagahanga, kundi bilang nagdadala ng tanong. Ngumiti si Abby na parang nakakakita ng isang bumabalik na gladiator. Kung papasok ka roon, hindi kita papayagang mag-isa. Lalapit ako bilang kaibigan o gagawa tayo ng paraan para makapasok ka bilang press. O, magandang ideya, sagot niya, ngunit may tinig na konserbatibo. Ngunit kailangan natin ng mas maraming ebidensya, hindi lang kwento ng isang taxi driver. Kailangan ko ng mukha, pangalan at oras. Nagplano sila sa gilid ng ilog halos 3 oras bago nila simulan ang aktwal na pagkuha ng footage. Umalis sila sa Riverwalk na may bagong lista ng mga pangalan. Lito, driver, Maison de Lumiere, event, backstage staff, matchbook, at isang numero mula sa anonymous na mensahe. Alam ni Vanessa na hindi sapat ang isang maliit na sobre, ngunit ito ang nagsimula ng pagbubukas ng mundo na matagal nang ninakaw mula sa kanila. Bumalik sila sa apartment na may pagod sa paa at init sa dibdib. Si Vanessa ay nag-ayos ng maliit na plan. Tatawag sa abogado ng pamilya, tatawag sa isang kilalang blogger na kilala sa paglalangtad at magpapakita sa mall sa susunod na umaga para sa CCTV. Ngulit habang siya ay nagbabalak, may isa pang tugon na dumating sa telepono, isang tawag ng walang salita. Napansin ni Vanessa na sa kabilang linya ay may humihinga lang, malalim at mabigat, at pagkatapos ay mabilis na naputol.
Hindi niya ito nakita bilang simpleng pananakot. Ito ay paalala na may mga taong sumusunod na hindi lang nagbabala. May mga puwersang magiging handa pa rin na pigilan siya. Ngunit itong gabi sa gitna ng ilog na malamig at ng mga ilaw na kumikislap, si Vanessa ay hindi umatras. Inilagay niya ang sobre sa bulsa ng kanyang jacket at hinabi sa isip ang susunod na hakbang. May fashion show na darating sa loob ng 3 linggo. Sa entablado nito, mayroon siyang pagkakataon hindi lang magtanong, kundi magpakita ng ebidensya. At bago siya nakatulog, nag-isang linya ang bumalik sa kanyang isipan, ang pinakapayak at pinakamapanganib na pangako na ginawa niya sa araw na iyon. Hahabulin kita. Hindi lang si Talia ang kanyang hinahanap, hahabulin niya ang sinumang tumanggi na ibigay ang liwanag. Sa umagang sumunod, ang mundo ay nakahanda sa isang bagong labanan, CCTV requests, tawag sa taxi company at isang planong magpapadala kay Vanessa sa gitna ng mga ilaw ng Maison de Lumière, hindi bilang modelo, kundi bilang ina na hindi papayag. Ngunit may isang bagay na hindi niya inasahan, isang email na dumating mula sa isang taong nagngangalang M. Laurent, isang imbitasyon sa rehearsal ng show na may pahayag ng pakikiramay at isang pahiwatig na ang pintuan ay maaaring magbukas kung handa siyang sundin ang mga patakaran. Si Vanessa ay tumingin sa screen at hinagkan ang larawan ni Talia na nakakabit sa whiteboard. Alam niya na ang susunod na linggo ay magpapabago sa lahat at ang ilaw ng Maison ay hindi na lamang kanyang papapanabutin. Magiging palko ito ng paghaharap. Ang email ni M. Laurent ay may isang paunang mensahe. Rehearsal pass. Darating ka na ba, Vanessa? May liit na attachment, isang PDF na mukhang professional na pass para sa backstage rehearsal. Nakaprint ang logo ng Maison de Lumière at isang pirma na halos hindi mabasa. Walang ibang paliwanag. Sa ibaba may nakasulat, panuntunan ng house, maging mahinahon, sundin ang staff. Tumigil ang puso ni Vanessa ng sandaling lang. Hawak-hawak niya ang pasa at tumingin sa larawan ni Talia na nakapako sa whiteboard, ang ngiti na parang huling alaala. Hindi niya alam kung ito ba ay isang bite o isang bitag. Ngunit mas matigas ang desisyon. Kung sino man si M. Laurent, may posibilidad siyang nasa loob. At kung may posibilidad, dapat niyang subukan. Papunta ka ba? Tanong ni Abby, nakatayo sa pintuan ng apartment, may hawak na 2 tasa ng kape. Kumakalam ang sikmura ng gabi nila pero mas malakas ang impulsong mag-aksyon. Susubukan ko, sagot ni Vanessa nang may katatagan. Pero hindi ako papasok na mag-isa. Kailangan ng backup at kailangan ng lehitimong dahilan para maabot ang CCTV at ang backstage. Abby na upo at huminga ng malalim. Aalis tayo ng maaga. Tatawag tayo kay Marco, ang abogado ng pamilya, at si Rene, ang blogger. Kung may makakakita ng anumang kakaiba, ipapublish agad namin. Papasok ako bilang press. Itatabi mo ang kamera sa loob ng bag at kapag may pagkakataon, kukunin natin ang mismatch ng oras at ng mga pangalan. Tawag sa abogado ay mabilis at mabisa. Si Marco, na may paminsang-minsang galaw sa korte, ay nagpaubaya ng maikling larawan, isang opisyal na request sa CCTV sa takdang petsa, nakalagda ng paunang pagbasura at isang pahayag mula sa pamilya na pinapihirapan ng pagkawala. Ito ay hindi agarang magbubukas ng mga sandali, karaniwan ay may proseso, ngunit sapat para ilagay sa record ang kanilang interes. Huwag mag-panic kung may delay, sabi ni Marco. Ang mahalaga, may dokumento na tayo. Kasunod, si Rene ay agad na nagpadala ng isang press pass na peke, mukhang formal na maaaring magbukas ng pinto sa zone ng media. Gagawin kong credible to, sulat niya. May kilala ako sa PR sa Maison. Maaari akong mag-coordinate para sa interview kay Laurent kung kailangan. Lito ang sumunod sa listahan. Mas matigas kumbinsin kaysa inaakala. Natatakot siya, paulit-ulit ang paghingi ng paumanhin at pagtalikod ng tingin.
Nakipagkita si Vanessa sa kanya sa isang maliit na kainan malapit sa terminal ng taxi. Umulan mang kumatok ang oras at ang init ng sopas ang nagbigay aliw sa malamig ng kanyang boses. "Estás seguro que hablarás?" Tanong ni Vanessa. Hindi ka kailangang magsinungaling, lalo pa kung may mga taong nagbabanta. Huminga si Lito ng malalim. Siya, may umupo sa taxi, opisyal na mukha, nagtanong ng ruta. Nang marating ang destinasyon, may tumawag sa akin sa radyo, "Huwag huminto." Pero tumigil ako. Lumabas siya at tinulungan siyang lumabas papunta sa building. May isang tao sa likod niya, naka-jacket na parang security. Malaki ang paa niya, nakaguwantes. Nakita ko ang pulseras niya, may tatak, parang staff ng event. Tumigilan si Lito. Pinakiusapan nila ako na huwag magsalita. Sabi nila para sa seguridad niya. Sabi nila na magpapadala ng salapi kung tanungin ako ng mga awtoridad. Ilang minuto bago siya lumabas sa taxi, panong ni Vanessa. Mga 3 minuto. Huminto siya, nag-adjust ng bag at umalis. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Pero may napulot akong card, akala ko basura. May nakalimbag na Mason at isang maliit na logo. Inabot ni Lito ang isang maliit na piraso ng papel. Ang matchbook na dati nang napansin ni Vanessa sa whiteboard ay tumugma sa logo. Ang dibdib ni Vanessa ay kumaba. "Pinatuyuan mo ba ang oras?" tanong niya. "May resibo ang taxi, 9:14 p.m. dito sa ticket." Pinakita ni Lito ang maliit na papel na may oras. Kung tama ang oras na sinabi mo at kung totoo ang sinabi sa taxi, tumutugma ito sa oras na sinabi ng driver kung tinawagan na "Huwag tumingin." Tumulo ang pawis sa noo ni Vanessa. Isang kasunod na piraso ng puzzle, oras, matchbook, ticket, nagsimula ng magkitang kantangan. Ngunit kailangan pa rin nila ng mukha. "Naasaan ang CCTV ng mall?" tanong niya. "Sinabi nila sa akin na nagka-technical problem. May sabi ang manager sa amin, wag nang magpunta doon para sa mga tanong." Sagot ni Lito, halos bumulong. "Takot kami. Sabi nila, hindi na kailangang guluhin ang mga tao." Hindi siya magpapadala ng sulat pa. Kailangan ng mas marahas na paraan, ang pagpasok mismo. At iyon ang inaalok ng email ni M. Laurent. Ang rehearsal pass ay may petsa. Rehearsal sa susunod na Lunes, 2 araw bago ang fashion show. May nakasulat ding oras ng technical run. Isang pagkakataon para makapasok sa orchestra pit ng produksyon at kung mapipila, makaabot sa control room. Kung totoong may taong nag-organize ng pagpasok na ito, sabi ni Vanessa, malaki ang tsansa makatakas ako ng isang saglit sa paligid ng CCTV. Sa pagitan ng plano, nag-contact si Vanessa ng taxi company gamit ang formal na sulat ni Marco. Ang kanilang legal department ay nagbigay ng 2 opsyon, formal na supina o voluntaryong pag-release. Hindi sila nagpilit, may takot at tensyon. Sa paggawa ng papel, naging malinaw na may sinuman sa loob ng Mason o may koneksyon sa industriya ng gabi na pumipigil sa impormasyon. Ang pribilehiyo at impluensya ng fashion house ay hindi basta pinapansin. Ilang araw ang lumapas, nag-ensayo ang Maison de Lumière. Sa rehearsal, ang ilaw ay lumilikha ng ibang mundo. Maliliit na beam na pumapailan lang, tela na dumudulas na parang tubig. Sa loob ng pag-ensayo, nakita ni Vanessa ang mga modelo na parang mga animo, ang mga tagapaghawakan ng backstage na nagmamadali, ang director na nagpapahintig ng bawat hakbang. Ang smell ng hairspray at starch ay pumuno sa hangin, isang maling aliw na nagpapatibay sa damdamin na may lihim sa bawat sulok. Si Abby, naka-press badge, ay mabilis na nakakuha ng lugar sa media pit. Kinalaban niya ang mga ibang reporter gamit ang kanyang charm at pahiwatig ng exclusive interview na maaaring humantong sa malalaking pangalan. Si Vanessa naman, sinubukang pumasok sa area ng backstage gamit ang M. Laurent pass at isang simpleng cardigan na nakatago ang bag sa likod. May hawak siyang isang maliit na mannequin doll na may suot-suot na damit ni Talia para sa sarili niyang lakas at para may dahilan kung siya ay mapag-usila. Ang unang bagay na napansin niya ay ang organisadong sistema ng logbook.
May isang tao sa puwerta ng backstage na may tablet, nire-record ang bawat pumapasok at lumalabas, may oras at role. Sa tabi ng logbook ay ang matchbox na may logo na nakita na nila. Ang pangalan na kaakibat ng matchbox ay Laurent M. na may titulo na Production Manager. Hindi siya nangahas agad. Biniro niya ang kanyang ulo sa paligid, nagkunwaring nagmamadali at naglakad papunta sa isang pwesto kung saan maaaring makita ang control room. Sa ilalim ng isang hagdan, may maliit na pinto na nakalagay ang label, Technical. Doon, ang mga tagapamahala ng ilaw at tunog ay kumukontrol ng mga replay ng rehearsals sa isang array ng monitor. Dito naglalapat ang kanyang plano. Kung makakapasok siya sa control room, may malaking tsansang madali niyang makuha ang footage ng labas ng building at ng driveway, at baka may makikitang patunay. Isang boses ang tumigil sa kanya. Miss, hindi pwede ang hindi naka-ID. Ito ay isang lalaki, mid-30s, naka-earpiece, may malinis at formal na aura malapit sa pinto ng technical. Lagi niyang hawak ang kanyang tablet at sa balis ng kamay ay isang distintibong pindutan na pumipigil sa hindi otorisadong pagpasok. Si Vanessa ay napasulyap sa paligid at hinila ang kanyang pass. M. Laurent ang nag-invite sa akin. Sinasabi niya na may pagsusubok sa lighting cues na kailangan ng press presence. Sagot niya, may tinig na pantakip sa kabab. Ang lalaki ay tumingin sa pass. May maliit na marka, tila lehitimo, ngunit hindi siya agad kumbinsido. Habang tumitingin siya, may humudyat sa kabayanan, ang isang anunsyo sa mesa ng logbook na nagsabing supplier access only with prior clearance. Ang lalaki ay mabilis na tumawag sa radio. May irregular pass dito, ang kanyang bulong, kailangan ng confirmation. Sandali ng takot. Ang pusod ng rehearsal ay tila nagtiis ng ilang segundo. Mulit bago pa man mabunot ang telepono, may isang kamay na dumating mula sa gilid at kinuha ang pass. Isang lalaki ang lumabas mula sa dilim ng koridor, may suot na suit na simple ngunit elegante at ngiti na hindi agad mababasag. Ah, Vanessa, sabi niya, may kilalang tono. Magandang araw, ako si M. Laurent. Hindi inaasahan ni Vanessa. Siya ay natigilan at sa likod ng kanyang dibdib ay sumiklab ang mahinang init ng pag-asa at pagkababa na maaaring magpahamak o magligtas. Si M. Laurent ay may edad na tanggi, may pilak na hibra sa buhok, ngunit mga mata na tila masyadang maalam. Inabot niya pabalik ang pass kay Vanessa at nagpakilala ng may paggalang. Nagpadala ako ng paanyaya, dagdag ni Laurent, at ang kanyang mga daliri ay tila nagdudulot ng anino sa paligid. May ilang tao sa loob na nais makinig sa kwento mo, at sa industriya, minsan kinakailanan ng katapangan para ilabas ang ilaw. May kakaibang paraan ang kanyang boses, hindi malamig pero hindi rin tunayang mainit. Parang isang tao, mas ginagamit ang mga salita bilang instrumento kaysa damdamin. Napaisip si Vanessa, bakit mo kami inimbitahan? Tanong niya diretsyo. May bahagi ang Mason na hindi nalalaman ng publiko. Sagot ni Laurent. At may mga tao sa loob na gustong ilagay ang tama sa tama. Kung ito ang iyong hangarin, tutulungan kita. Ngunit hindi ito laban ng galit. Ito ay laban ng katotohanan. Papasok ka sa rehearsal, makikita mo ang proseso at kung may makita kang anomalya, gagawa kami ng paraan. Sa likod niya, pagkatapos ng ilang hakbang, nakita ni Vanessa ang maliit na grupo ng staff na nagkatinginan. May nag-uusap-usap. Ang presence ni Laurent ay nagpatibay sa katahimikan. Manila, Paris o sa kahit saang lugar, ang mga pangalan na naglalaman ng liwanag ng fashion ay laging may maskara. Abby, na nasa press pit, ay tumawag sa kanya ng palihim sa telepono. Anong nangyayari? Nakita ba siya? Bugso ng boses niya, ngunit nakokontrol. Oo, bulong ni Vanessa. Sumipot si Laurent. Sinabi niya na susuportahan kami. May munting pagluwag sa balikat ni Vanessa. Ngunit alam niyang magkunwaring naniniwala ngayon ay mapanganib. Ang mga tao ay maaaring magpakita ng tulong para sa sariling interes. Ang kanyang pagpapalaki ay nagturo sa kanya na maging mapagbantay.
Pumasok siya sa rehearsal na may kamera na nakatago sa kanyang kamay, hindi para mag-fight, kundi para kumuha ng ebidensya. Lumakad siya sa gilid ng palko, pinapakinggan ang bawat pag-usap. Sa isang sandali, nakita niya ang grupo ng mga staff na dumadaan, at sa mga taguhit ng mukha ng isa sa kanila, may palatandaan siya ng kaalaman. Isang maliit na insignia sa jacket na tumugma sa pulseras na nakita ni Lito. Ang tama ng kombinasyon ay nagbigay ng bagong direksyon. Kung may koneksyon ang staff na ito sa pagkuha kay Talia mula sa taxi, at kung may patunayan sa control room, ang buong kwento ng pagwala ay maaaring ilahad. Pagkatapos ng technical pause, isang maliit na expert ng ilaw ang tumakbo papunta sa control room. Dahan-dahan, si Vanessa ay sumunod. Sa loob, ang monitor ay nag-replay ng footage, ang stage, ang runway, ang driveway ng pasukan. Ngunit walang CCTV feed na nagpapashow ng labas. Imbes, ang isang maliit na kamera na nanonood sa gilid ng stage ay nagpakita ng isang taong may suot na itim na jacket at may malaking bag. Eksaktong posibleng may dala ng bata. Ang imahe ay malabo, ngunit may isang piraso ng pamilyar sa silhouette, ang pagagay ng ulo, ang bigat ng hakbang. Hindi ito sapat para magparangalan, ngunit sapat upang magpukaw ng kuryosidad. Habang pinapatinggan siya ng palihim, may isang mensahe ang dumating sa telepono ni Vanessa, isang anonymous text, huwag kumuha ng larawan. Kasabay nito, may nag-ring sa radio ng production staff. May na-report na hindi otorisadong pagpasok sa loading bay. Ang hangin ng rehearsal ay biglaang naging napuno ng tensyon. Si Vanessa ay tumingin kay Laurent at nakita ang madaling pagkababa ng mukha nito. Hindi dahil sa pagsalungot sa eksena, ngunit dahil sa pag-uusira. Mukhang hindi lahat ng tao dito ay nagkakasundo. Ang industriya ay isang ecosystem, sagot ni Laurent. May mga predator at may mga tagapangalaga. Ngunit kung talagang nais manghanapin ang liwanag, dapat nating gawin ito ng mainat. Sa labas, ang ilaw ng rehearsal ay nag-iiba at sa loob ng isang segundo, ang musika ay huminto. May nagmamarcha ng ilang crew na may hawak ng radyo. Ang pagkakataon ay dumating. May mga bulong na papalapit sa loading bay. Ito ang maaaring magbukas ng pinto ng katotohanan o magpayag sa mga nagtatakip na magtago. Si Vanessa ay naghilom ng loob, hinawakan ang maliit na manikin ni Talia at tumayo. Alam niyang ang susunod na hakbang ay maaaring magdala ng sagot o ng panganib. Kaya't siya ay sumulong, patungo sa ilaw, patungo sa memorya, at patungo sa isang destinasyon kung saan ang lahat ng ilaw ay nagkakatipon, ang puso ng Maison de Lumière. Sa paligid ng backstage, ang mga tao ay nagsimulang kumilos ng mas mabilis. Ang mga pinto ng loading bay ay bumukas, at isang set ng delivery ang dumarating. Crates na may label ng iba't ibang designer. Ang isang security guard ang nag-inspeksyon at sa gilid may isang maliit na delivery slip na may nakasulat na oras, 9:17 p.m. Ang pagkakatugma ng oras ay nagpasiksik sa isip ni Vanessa. Isang malakas na tunog ang tunog sa koridor, parang isang kalampag ng sapatos patungo sa pinto. Ang isang anino ang naglapit at sa sandaling iyon, may isang tinig na marahan ngunit matanda ang tono ang nagsabi, "Hindi ka dapat nandito." Si Vanessa ay huminto, hinawakan ang doll ng mas mahigpit. Ang anino ay lumapit at ang mukha ay napukaw ng ilaw. Kilala at nakapikit siya sa sandaling iyon. Mukha ng isang taong hindi niya inaasahang makita sa loob ng mundo ng glamour at panlinlang. "Nandito ka para kay Talia, di ba?" tanong ng tinig. Ang sagot ni Vanessa ay simple at tatag. "Oo."